Sawang-sawa ka na bang makipagsiksikan sa LRT o MRT? Lagi ka bang nauusukan sa tuwing sumasabit sa jeep? Init na init ka na ba sa kalalakad sa kalsada? Brand new car, you like? Ang bagong-bagong 2017 model na kotseng ito na nagkakahalaga ng humigit kumulang ₱250,000 pagmamay-ari lang naman ngayon ng isang kasambahay. What? Opo, isang kasambahay meron na ngayong brand new Chikot. Bago pa kayo magmarakulyo kung tama ba ang inyong mga naging career choices, hulaan nyo muna kung paano ang isang kasambahay nagkakotse. A. Nag-ipon mula sa sweldo. B. Binalatuhan ng nobyang tumama sa loto. O C. Swinerteng napadaan sa park. A, B, o C, hula na. Sa mga pumusta sa letter A, totoong nagsikap ang kasambahay na si Junrei, ang bida sa ating kwento. Katunayan, nung mula Bacolod, lumuwas pa Maynila, namasukan sa Marikina, nagtanim din ng tubo sa Batangas, at pumasok pang kargador at kasambahay sa Baguio. Ako ay isang boy sa isang pamilya na wala pong trabaho ko dyan all around eh. Tagabili po ng pisa ng sasakyan sa sasakyan ng boss ko. Lahat daw ng ipon ni Junrei napunta sa kanyang pamilya sa Bacolod. Siya kasi ang breadwinner sa 9 na magkakapatid. Kahit buwan-buwan napapadala po ako. Kaya ako na lang po yung inaasahan ng mga kapatid ko kung saan ako magtrabaho para may pambili ng mga kailangan nila. Pero wala naman daw na itatabing sobra si Junrei sa 3,500 pesos na kada buwan niyang sweldo. Kaya malaking suntok sa buwan na ipon ang dahilan kung bakit siya biglang nagkakotse. Kaya sa mga tumaya sa letter A, out na kayo. Naniniwala ba kayo sa Lucky Charm? Si Junrei, oo, at ang kanya raw Lucky Charm, ang kanyang nobyang si Lolita. Mula raw nung nakilala ni Junrei si Lolita, dito rin sa Baguio, gumaan ang kanyang buhay. Mapag-alaga. Kumbaga lahat ng problema ko naisip ko na sa kanya. Parte sa mga pamilya ko, na nangyari sa buhay ko dati. 7 months na po naniligaw, yun nga po, March 8, sabi niya, Han, sagutin, sabi niya, pwede ba sagutin mo na ako? Sabi ko, February 14 na, parang yung anniversary natin, Valentine's Day. At hindi lang daw sila swerte sa isa't isa. Si Lolita, swerte raw talaga. Katunayan, nito lang nakaraang taon, nanalo siya ng 5 digits number sa 645 na loto. Ang kanyang napanalunan, 140,000 pesos. Kasi po hindi naman po ako talaga nagtataya, yun, pagtaya ko nga po, yun, nanalo po ako ng 140,000. Saka po nung nanalo po ako, yung nag-decide na po siya na uwi na kami ng province. Kasi mag-start na po sana ng buhay namin dito. Ang winning numbers, ang kanila mismong monthsary date at birth dates. 3, 5, tapos 7, 17 po. At saka po 9, saka 4. Kung yung 4 po, kung yung tinaya ko po na 8, kung naging 4 po yun, milyonarya po sana ako. Ang napanalunan nila, ipinambili ng sasakyan, hindi kotse kundi motor. Kaya sa mga tumaya sa letter B, mali rin ang inyong hula. Dahil ang tamang sagot, letter C. Ang houseboy na si Junrei nagkakotse matapos lang mapadaan sa park. Saang park ba yan? At dyan na tayo maglakad-lakad. Tuwing day off daw niya kasi, mga park sa Baguio ang paboritong pasyalan ni na Lolita at Junrei. At nung napadaan daw sila sa isang plaza, nito lang April 16, nagkataong may paraffol. Ang 3 major prizes, motor, laptop, at ang grand prize, isang brand new car. Dumaan nga po kami sa plaza. Nabasa niya nga po yung sa Red Cross. Nakalagay nga po sa tarpaulin. Sabi niya, Han, basahin mo nga kasi hindi ko naintindihan kasi English. So nung nabasa ko po, sir, sabi ko, ano gusto mo tumaya? Sabi niya,
Ikaw, sabi ko, sige go, tumaya ka kasi kung mananalo yung 100, di pasalamat tayo. Kung matalo, pasalamat pa rin tayo. Sa Red Cross tungkol sa health, sa Baguio Greening Movement, tungkol sa environment. At sapagkat kami kinakapos na. So, ang ginawa namin ay, sabi namin magparapil nga tayo. Humingi na tayo ng tulong sa tao ng Baguio. At nung araw ding yon, binola ang mag-uuwi ng grand prize. Nagtatakbo siya, sir. Kasi pauwi na po kami. Naiwanan ko po siya ang tatakbo ako. Sabi niya sa akin, bagal ko nga po, nakahilis ako. Sabi niya, Han, panalo tayo, sabi. Sige, iwanan mo na ako, tumakbo ka na. Habang nagtatakbo, pasigaw po ako ng sigaw. Ang kaputol ng ticket, nasa wallet ko. Yun nga lang, bagamat ipinagpapasalamat nila Junrey at Lolita ang kanilang napanalunang grand prize o kotse, nagkaroon din sila ng dilema o agam-agam kung aanhin nila yon, gagamitin ba o ibebenta para ang kikitain pwede nilang gamitin sa kanilang pagpapakasal at pagsisimulang muli. Kayo, ano ang pipiliin nyo? Kotse o pampakasal sa inyong jowa? Sina Junrey at Lolita piniling ibenta ang kanilang brand new car sa halagang 396,000 pesos. Para po mag-upisa po kami ng buhay namin mag-asawa, magpakasal po kami, magpatayo po kami ng bahay, at makabili po kami ng lupa. At nung nakuha ang pera, agad umuwi pa Bacolod para doon simulan ang bubuuin nilang pamilya. Napakaswerte po ka sa'yo, Han, na ikaw na dumating ka sa buhay ko. Na hindi ako pinabayaan ng Lord na binigyan niya tayo ng kotse. Pero hindi naman natin yan maano kasi kailangan din natin ng pera para sa ating pagpakasal, pagpatayan ng bahay. Salamat din sa iyo, Han, at nakilala kita. Buo ang loob ni na Junrey at Lolita sa desisyon nilang ibenta ang kanilang napanalunan. Ang nakuha nilang pera ang kanilang gagamitin para ang kanilang bagong simula aandar. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.